Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Iiwas pa ba ang manok kung mismong palay na ang lumalapit sa kanya? Kung may pagkakataon kang gawin ang isang bagay na matagal mo nang pinapangarap, tatanggi ka pa ba dahil lang sa sinasabi ng mga tao na mali ito? Dahil ako, hindi. Nung dumating na ang pagkakataon, ay hindi ko lang basta sinunggaban yon. Ginalingan ko pa at siniguradong magaling ang paglalaro ko sa mga hawak kong baraha. Magandang araw po, Miss Roxy, at sa lahat ng mga listeners ng channel nyo. Sana po ay itago nyo na lang ako sa pangalang Jojo. Ayaw ko pong sabihin ang totoong pangalan ko dahil siguradong hindi ako maiintindihan ng mga nakararami. Sa totoo lang, matagal ko na nga pong gustong ikwento at ipagyabang itong nangyari sa akin. Pero kahit sa mga kaibigan ko ay hindi ko magawa yon dahil masyado po silang relihiyoso. Noong bata po kasi ako, ay dati akong sakristan. Ako po yung literal na mabait na bata. Kung tawagin nga ako ng mga kapitbahay namin dati, ay perpektong bata raw. Matataas ang grades ko, matulungin sa magulang. Tumutulong ako palagi sa pagtitinda ng mga magulang ko. At wala akong ibang inaatupag kung hindi ang pag-aaral ko at ang simbahan. Pero Miss Roxy, sadyang mapaglaro po talaga ang tadhana. Dahil ang akala kong ako ang mag-aahon sa mga magulang ko sa hirap ay nabulyaso mula nung ma-stroke ang papa ko. Hindi naman po kasi kami mayaman. Hindi nga po namin afford ang lagnatin, lalo na ng mga magulang ko dahil isang kahig isang tuka lang kami. Hanggang sa dumating na nga po ang hindi namin inaasahan. Dahil doon ay nahinto ako sa pag-aaral. Third year high school pa lang ako noon nung kinakailangan ko ng magtrabaho kung saan-saan. Maliliit pa kasi ang mga kapatid ko at wala namang permanenteng trabaho si mama. Idagdag pa na nakaratay na lang sa bahay si papa at may mga gamot pa na kailangang bilhin buwan-buwan. Hanggang sa umabot ako ng 25 at dito na nga ako nagtrabaho sa bahay nila Ma'am Mila at Ma'am Janine na anak niya. Isang doktor si Ma'am Mila, habang nagtatrabaho naman sa bangko si Ma'am Janine. Halos kaedad ko lang siya at matanda lang ako ng 2 taon kaya naging close kami. Ang totoo niyan, sobrang close Miss Roxy. Dahil kasintahan ko po si Janine. 3 taon na rin po kaming magkarelasyon. 5 taon naman na akong namamasukan sa kanila. Namatay ang papa ni Janine kaya naman kinailangan nila ng gagawa ng mga mabibigat na bagay sa loob ng bahay nila. Pero kahit matagal na kami, ay patago po ang aming relasyon. Dahil natatakot siya na baka hindi ako matanggap ng nanay niya. Kaya nagagawa lang namin ang mga bagay-bagay kapag wala ang mama niya. Babe, napagod ka ba ngayon? Tanong niya pagdating sa bahay. Day off niya bukas kaya maaga siyang umuwi. Hindi naman babe, ikaw. Nagluto na ako ng hapunan niyo ng mama mo. Oo Miss Roxy, pati hapunan nila ako ang nag-aasikaso. Pareho silang workaholic at walang oras sa bahay. Thank you ha. Pero hindi kasi yan ang gusto kong hapunan eh. Sabi nito ng pilya at hinaplos ang braso ko. Ikaw talaga Janine. Nakangisi ko namang tugon. Kumindat pa siya at nagsimulang maglakad papunta sa kanyang silid. Umiling-iling ako habang nagsasali ng tubig sa baso at tsaka sumunod sa kanya. Kaya talagang mahal na mahal ko ang trabaho ko rito sa kanila. Para lang akong nasa bahay. May sahod na. May nobya pa. Sino ba namang matinong lalaki ang tatanggi sa ganitong klase ng buhay? Well, siguradong hindi ako, Miss Roxy. Isang araw, habang naglilinis sa labas, natanaw kong nakaupo silang mag-ina sa terrace at nagkukwentuhan. Masaya ang aura nilang dalawa. Sa totoo lang, talagang may pinagmanahan ng kagandahan si Janine. Dahil sadyang ganon din si Ma'am Mila, kahit may edad, ay naaaninag pa rin ang hindi kumupas na ganda nito, lalo na ang balingkinitan nitong pangangatawan. Maya-maya ay nagready na ang dalawa para umalis ng bahay. Pagpasok ko sa loob, niyakap ako agad ni Janine. Hindi ka ba papasyal sa inyo? Tanong niya. Hindi mo na siguro babe. May nire-repair ako sa garahe. Sagot ko sa kanya. Hinalikan ako nito sa labi. Mabilis naman akong lumingon sa paligid bago nagsalita. Baka makita tayo ni Ma'am Mila. Wika ko. Eh di magtago tayo.
Sagot naman ito at saka ako hinila. Aktibong-aktibo si Janine at may mga pagkakataon na siya pa ang nag-uumpisa, kaya paldo talaga ako, Miss Roxy. Pero kung inaakala nyo na yan na ang rurok ng tagumpay ko, nagkakamali po kayo. Isang araw, wala ang aking nobya dahil lumabas siya kasama ang mga kaibigan niya. Kaming dalawa lang ni Ma'am Mila noon sa bahay. Wala po kasi akong day off dahil gusto nila kapag Sabado at Linggo ay magpapahinga na lang sila. Kaya ako pa rin talaga ang nag-aasikaso sa bahay. Tanging mga labahin lang ang hindi ko pinakikialaman. Pero ako pa rin po ang naghahatid at kumukuha noon sa laundry shop. Ma'am, ito na po ang kape nyo. Sabi ko at pumasok sa opisina ni Ma'am Mila. Dahil na rin sa sobrang pamilyar ko sa lahat at sanay na kami sa isa't isa, dire-diretso akong pumasok ng opisina nang hindi kumakatok. Jojo, Ma'am, halos maitapon ko ang hawak kong kape nang madatnan si Ma'am Mila na may ginagawa. Pasensya na po, Ma'am. Hindi ko na ho nagawang kumatok. Mabilis kong sabi habang inilalapag ang tasa sa kanyang mesa. Jojo, wag mo sanang ikukwento ito sa anak ko. Sabi niya habang inaayos ang postura. Hindi po. Wag po kayong mag-alala. Halos mabaliw ako sa dami ng mga bagay na naiisip kong gawin habang nag-uusap kami. Nakakahiya to. Sana maintindihan mo ako, Jojo. Matagal na akong walang asawa. At hanggang ngayon, wala pa akong nakakarelasyon. Ayoko ring mahusgahan ako ng anak ko. Pero normal lang naman to. Hindi naman masama, hindi ba? Wala naman akong pakialam sa mga sinasabi niya. Dahil isang bagay lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko, Miss Roxy. At yun ay ang nakita ko kani-kanina lang. Mamila, normal lang po yan. Gusto niyo po tulungan ko pa kayo. Hindi ko alam kung saang sulok ng mundo ako nakakuha ng lakas ng loob. Pero sa pagkakataong yon, nasambit ko yon sa aking amo. At hindi na gumana ng maayos ang utak ko. Anong ibig mong sabihin? Ramdam ko ang takot niya pero kitang-kita ko rin ang tuwa sa mga mata niya. Basta, secret lang natin, Mamila. Bulong ko habang unti-unti siyang nilalapitan. Nang oras na yon, may naganap rin sa pagitan namin ni Ma'am Mila, Miss Roxy. Kinabukasan, tahimik akong nag-umpisa ng trabaho. Hindi makapaniwala sa aking nagawa. Habang nagliligpit ako sa kusina, napansin kong nakatayo sa may pintuan si Ma'am Mila. Nakasuot ng simpleng house dress at basa pa ang buhok. Jojo, mahina nitong tawag. Ma'am, agad akong tumayo ng tuwid. Malalim yata ang iniisip mo. Napapagod ka ba? Tanong nito. Hindi naman. Sagot ko kahit ramdam kong bumibilis ang tibok ng dibdib ko. Ngumiti si Ma'am Mila. Salamat ha. Ikaw na halos ang gumagawa ng lahat dito sa bahay. Trabaho ko naman po yun, Ma'am. Bigla akong inabutan ni Ma'am Mila ng isang sobre. Saglit kaming nagkatitigan. Sobra na po ito sa sweldo ko. Mahina siyang ngumiti. Hindi mo yan sweldo. Ano po? Sandaling tumahimik ang paligid bago ito nagsalita. Pasasalamat ko. Mahina nitong sabi. Tumingin siya sa akin diretso sa mga mata. Sa pagiging nandyan mo para sa akin. Hindi kita binabayaran, Jojo. Paliwanag dito sa mahinang boses. Gusto ko lang ipakita na mahalaga ka. Napangiti ako, Miss Roxy. Ako na yata ang perfect definition ng pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Ngayon, alam niyo na po ang dahilan kung bakit ayaw kong sabihin ang totoong pangalan ko. Siguradong ang nakikinig nitong liham ko ay manggagalaiti at meron ding maiinggit. Pasensya na po. Hindi naman kasi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makatagpo ng sabay. Nagpatuloy ng ganon ang setup naming tatlo. Pero syempre, ako lang ang nakakaalam ng lahat. Sobrang thrill ang nararamdaman ko. Lalo na kapag nasa hapag na kami at sabay-sabay nakakain. Minsan pa ay pasimpleng inilapag ni Janine ang kamay niya sa binti ko. Habang si Ma'am Mila naman ay sinasagi ang binti ko gamit ang paa niya. Mag-ina nga talaga sila, Miss Roxy.
dahil pareho talaga sila kahit sa bagay na yon. Minsan, hindi ako sa trabaho napapagod, kundi sa kanilang dalawa. Hanggang sa isang araw, Sabado noon at day off ni Janine, nilibre niya pa ako sa isang sikat na fast food bago bumili ng mga kailangan niyang gamit. Mga damit, sandals, at kung ano pang gamit pang babae. "Babe, bagay to sa'yo," sabi niya sabay sukat ng damit sa akin. Pati sapatos ay ibinili niya rin ako bago kami umuwi. Hindi pa kami nakakapasok ng kwarto nang simulan ni Janine ang binabalak niya hanggang sa umabot kami sa kanyang silid. Nagkalat ang mga damit namin mula sa sala hanggang sa kwarto. Nasa kalagitnaan kami noon nang may marinig ako sa labas. Parang may naglalakad. Naisip ko agad si Ma'am Mila, pero alam kong mamaya pa ang uwi noon galing duty. Kaya binaliwala ko na yon dahil baka guni-guni ko lang. Pero yun nga po ang malaking pagkakamali ko, Miss Roxy. Pagdating ng linggo, tanghali noon at tulog si Janine nang tawagin ako ni Ma'am Mila. "Good morning, ma'am. Kanina pa ako naghihintay na tawagin mo ko eh. Akala ko nakalimot ka na." Lalapit sana ako sa kanya para maglambing nang pigilan niya ako. "Mag-usap nga tayo, Jojo. Umamin ka nga sa akin. Pinagsasabay mo ba kami ng anak ko?" Nagulat ako sa sinabi niya, pero hindi ako nagpahalata. Ilang beses ko na rin kasing naisip na posibleng mangyari to, kaya paulit-ulit na rin akong nag-isip na mga pwede kong isagot sa kanya. Pero hindi ko talaga akalain na ganito kabilis dahil halos magdadalawang buwan pa lang kami sa ganitong setup nung mahuli ako. "Pinagsasabay po? Anong sinasabi mo, ma'am?" "Syempre hindi po. Pagpapalusot ko pa. Umamin ka na, Jojo. Huwag mo kaming gawing tanga. Nakita ko kayo kahapon dahil maaga akong umuwi." Pasigaw ang pagsasalita niya, pero pilit niya pa ring hinihinaan ang boses niya. "Mila, hindi ko naman kayo pinagsasabay eh. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Wala ka bang konsensya, ha? Nagsisisi akong pinagkatiwalaan kita. Mananagot ka sa mga ginawa mo sa amin ni Janine." Nagsimulang umakyat ang init ng ulo ko, lalo na nung magtapang-tapangan siya sa harap ko. "Ano? Palalayasin mo ko dito? Kung ako sa'yo, hindi na ako magsasalita, Ma'am Mila. Kapag nalaman ni Janine ang tungkol sa atin, sa tingin niyo ho anong mararamdaman niya? Gusto mo ba yun, ma'am? Magkakagulo tayo." Bahagya siyang natigilan sa sinabi ko. 3 taon na ho kaming magkarelasyon. Kapag nalaman niya ang tungkol sa atin, baka pati ikaw ay iwan niya rin. Gugustuhin mo bang mangyari yon, ma'am? Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ko at iniwan ko siyang nakatulala sa opisina niya. Kung meron man akong alas sa bahay nila, yon ay ang alam na alam ko kung gaano kamahal ni Ma'am Mila si Janine. At mahal na mahal naman ako ni Janine. Kaya nga kabisado ko na ang lahat ng gagawin ko kapag nagkahulihan na. Dahil sa mga nangyari, ay walang nagawa si Ma'am Mila kung hindi ang manahimik at lunukin na lang ang lahat ng nangyari. Pero syempre, sinuyo ko pa rin siya. Kaunting lambing, kaunting biruan, at bumalik na rin kami sa dati naming setup. Pero parang pinaglalaroan talaga ako ng pagkakataon dahil ilang araw lang mula noon, si Janine naman ang nakahuli sa amin. Kung kalmado si Ma'am Mila, kabaligtaran naman si Janine. Halos lahat ng mga babasaging gamit sa sala ay nabasag niya na. Mabuti na lang at naisalba pa ng mama niya ang lagayan ng abo ng papa niya dahil maging yon ay muntik niya nang ibato. "Ma, alam mo bang siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon? Dahil nung nagpapakalango ka sa alak nung mamatay si Papa, si Jojo ang nandyan para sa akin. Siya ang sumalo ng lahat ng sakit na dala ko at siya ang nagparamdam sa akin na posible pa akong sumaya." Hysterical niyang sigaw. Matagal pa ang naging away nilang mag-ina. "Hindi kami maghihiwalay ni Jojo, ma. Kaya ikaw ang lumayo sa amin." Sigaw ni Janine sa kanyang ina. Kaagad akong nabahala sa narinig. Kung aalis kami ni Janine, ibig sabihin wala na akong trabaho at wala na rin akong sahod. Hindi pwede yon dahil kailangan kong tustusan ang pamilya ko. "Teka naman, Janine. Mag-usap-usap muna tayo." Umayos ako ng upo at tumikhim. "Ang totoo niyan,
Pareho ko na kayong mahal. Pinaglololoko mo ba ako, Jojo? Nagsimula na naman siyang mag-hysterical, pero nakakita ako ng pag-asa sa mga mata ni Ma'am Mila. Kaya ipinagpatuloy ko ang sasabihin ko. Halos masiraan ng ulo si Janine dahil sa nangyayari. Nakikita ko yon at nakukonsensya rin naman ako. Hindi naman po ako bato at pinalaki naman ako ng maayos ng mga magulang ko. Pero sa pagkakataong ito, kailangan kong unahin ang sitwasyon ko at ng aking pamilya. Hindi po naman siguro masama yon. Janine, kumalma ka. Alam kong mahal mo ko. Pero mahal ko na rin si Mila. Alam kong hindi magandang pakinggan. Pero pwede naman tayong mabuhay na kagaya ng dati, hindi ba? Para walang agrabyado, walang malulungkot, walang maiiwan. So anong ibig mong sabihin? Pagsasabayin mo kaming mag-ina? Ganun ba yun, ha? Halos pipiin ni Janine ang hawak niyang baso dahil sa sobrang galit habang tahimik naman si Ma'am Mila at parang nag-iisip. Janine, maging totoo lang tayo. Kailangan niyo ako sa bahay niyo at kailangan ko ng trabaho. Hindi niyo kaya ng kayong dalawa lang. At alam niyong magiging mahirap kung kukuha pa kayo ng panibagong boy bilang kapalit ko. At isa pa, mahal niyo ako at mahal ko kayong pareho. Anong mali doon kung nagmamahalan lang naman tayo? Matagal silang natahimik dahil sa sinabi ko. Hanggang sa muling nagsalita si Janine. Paano kung hindi ako pumayag? Paano kung papiliin kita? Kanino ka sasama? Hinawakan ko ng mahigpit ang mga kamay niya. Janine, I'm sorry. Yun pa lang ang sinasabi ko, pero napahagulgol na naman siya. At kagaya nga ng inaasahan ko, Miss Roxy, wala silang nagawa kung hindi ang sundin ang ipinapayo ko. Alam ko po kasi na hindi ako kayang mawala ni Janine sa buhay niya. Kaya ito ang ginawa kong daan para makuha ang gusto sa mag-ina. Sa ngayon po, Miss Roxy, ay namumuhay kami sa ganitong setup. Siyempre, sinusuklian ko naman yon ng matinding pag-aasikaso at pagbibigay ng mga pangangailangan nila. Lagi ko ring sinasarapan ang mga luto ko para man maganda lagi ang mood sa loob ng bahay. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, ay hindi pa rin ako kumbinsido na masama ang ugali ko. Bakit naman, Miss Roxy? Hindi ko naman sila pinilit. Sila ang pumili kung anong gusto nilang mangyari. Ipinakita ko lang sa kanila ang mga consequences na maaaring mangyari kapag nawala ako sa buhay nila. Hindi ko naman kasalanan kung pareho silang marupok. Minsan, naiisip ko na mag-ina nga talaga sila dahil namana ni Janine ang karupukan sa lalaki ni Ma'am Mila. Siguro nga po, totoo talaga ang karma. Pero alam kong hindi sa akin. Dahil sa ganda ng sitwasyon ko ngayon, kahit dalawin pa ako ng kamalasan, alam kong hinding-hindi ako magsisisi. Yun lang po ang aking kwento, Miss Roxy. Dito ko na po ito tatapusin. Maraming salamat po sa pagbabasa ng ipinadala kong kwento at sana ay marami pa pong makinig sa channel nyo. Lubos na gumagalang, Jojo.